Niyaya ni Caerio na umakyat sa bundok ang 25 anyos na si Tolome isang araw ng 1:30 ng hapon. Mangangalap sila ng iba't ibang halamang pwedeng gamitin sa pagpupurmula ng mga gamot para sa iba't ibang sakit o mga pangontra sa mga elemento at iba't ibang uri ng aswang. Si Caerio ang pinaka-leader ng mga albularyo sa baryo Linakasan. Ang baryong karamihan ay mga albularyo ang nakatira. Isa si Tolome sa personal na mga tinuruan ni Caerio upang maging mahusay at epektibong albularyo. Ang bundok na pinuntahan nila ay sa kabilang baryo pa, ang baryo Kinurva. Dito sila madalas mangalap ng mga halaman at mga parte o dagta ng mga puno. Habang umaakyat sila sa bundok, ay nag-uusap sila. Caerio, matanong ko lang ho, anong mangyayari kapag halimbawa nakapag-asawa ang isang albularyo ng aswang? Ano ho mangyayari sa kalalabasan ng kanilang magiging anak? Ay, ang kalalabasan ng kanilang magiging anak ba ikama? Abay, depende sa pagkakahalo ng genes ng mga magulang. Pwedeng mas lamang na dugong albularyo pa rin ang manalaytay sa kanya at ang dugong aswang patagulang. Pwede rin yung dugong aswang ang mangibabaw at ang dugong albularyo naman ang tago. At pwede rin pantay lang na mangibabaw at nasa individual na kung paano niya gagamitin ang pinagsama niyang mga kakayahan. Saka, bakit mo nga pala natanong ang ganyan, iho? Ho? Wala lang ho. Bigla ko lang hong naisip. Alam niyo naman, masyadong malikot ang imahinasyon ko. Kung ano-anong senaryo ang naiisip ko. Malay ho natin, makaenkwentro tayo ng kalahating aswang at kalahating albularyo. Tapos makikitira dito sa baryo natin para tiktikan tayo. Di ba mahirap kapag ganun? Sa bagay, may punto ka, iho. Isa rin talaga yan sa kailangan nating paghandaan. Hindi imposibleng dumating ang panahon na bigla na lang tayong salakayin ng grupo ng mga aswang. Kaya kailangan makapagpormula agad tayo ng langis na pandetekta ng mga taong kalahating aswang at kalahating albularyo. Caerio, kung sakaling ang madikta natin yung mas lamang sa dugo niya yung pagiging aswang kaysa pagiging albularyo, anong gagawin natin sa kanya? Pupugutan ho ba natin agad ng ulo o ano? Aba depende siguro sa laki ng porsyento ng pagiging lamang ng dugong aswang niya. Kung masyadong lamang, matik pugot ulo yon. Pero kung sakaling hindi naman ganon kalamang, pwedeng siguro pag-eksperimentuhan muna natin siya sa pagpupurmula ng mga halamang gamot at mga pangontra laban sa mga aswang. Paano ho kung halimbawa mas lamang yung dugong albularyo, matuksong gisingin yung kanyang dugong aswang at bandang huli magpa siyang maging aswang na lang kaysa maging albularyo? Magiging banta pa ba siya sa ating mga albularyo at sa mga tao? Magiging mas malakas po kaya siya kaysa purong aswang? Abay, oo, iho. Magiging banta siya sa ating mga albularyo. Pwede kasing pagkaroon na siya ng kakayahang kontrahin ang kakayahan natin mga albularyo. Pwede pa ngang maging immune siya sa atin. Ibig ding sabihin magiging malaking banta rin siya sa mga tao. Oras na makatikim siya ng tao magiging agresibo siyang mambiktima. At ito pa, iho, magiging banta rin siya sa mga purong aswang. Ho? Magiging banta rin ho siya sa mga purong aswang? Bakit ho naging ganon? Di posible rin hong kalabanin niya yung mga purong aswang. Oo, tama ka, Tolome. Kakalabanin talaga siya ng mga purong aswang.
Papanong hindi? Nandun ang tendensiya niyang pati puro aswang katatakaman niyang kainin na pares ng pagkatakam niya sa normal na tao. Liban pa sa dahilang mas malakas siya ng 3 beses sa puro mga aswang, ha? Ganun mo ba yun? Di, napakadelikado ho pala talaga na may makapasok sa baryo natin na kalahating albularyo at kalahating aswang. Pero teka, nakaengkwentro na ho ba kayo dati ng ganun? Oo, iho. Hindi nawawala sa kasaysayan ng angkan natin mga albularyo ang engkwentro sa tinatawag na hating lahi. Oo, bihira lang magkaroon ng ganyang lahi at hindi rin sila dumarami sa kadahilan ng hindi na ipapamana ang ganyang genes. Isa pa, ang mga aswang takot magpalahi sa mga albularyo. Alam mo na yung mga tendensiya tulad ng mga nabanggit ko. Pagdating sa ating mga albularyo, may espesyal na layunin kung bakit ang ilan nating kalahi nagtatangkang lahian ng ilang aswang. Hindi nga lang madali ang ganitong mga pagtatangka. Mahirap at delikado kasi. Magiging madali lang kung makakatagpo ang isang lalaking albularyo ng mabait na babaeng aswang. Ang magiging anak nila ay magiging malaking asset sa angkan ng lahi ng mga albularyo. Lalo na kung maayos na gagabayan o sasanayin. Oh? Talaga? Magiging asset sila? Pero paraan ho sila magiging asset? Malaki. Malaki ang magiging papel nila. Kapag dumating ang panahon na maglalaban ang kampo ng mga aswang at kampo ng mga albularyo, hindi imposibleng mangyari yon, ha? Malaking papel na hindi pwedeng basta-basta malaman ng iba, mapa-albularyo man o ng mga aswang. Walang ibang dapat pagsabihan, liban siyempre sa akin. Hindi rin ho pwedeng sabihin sa mga magulang niya, halimbawa? Hindi. Hindi na kailangan dahil alam na ng kanyang mga magulang ang kanyang papel. Maliban na lamang kung ang kanyang inaakalang mabuting inang aswang magtaksil. Yun ang mahirap. Malaking sakripisyo ng pagtitiwalang sangkot. Kateryo, ano pala yung mangyayari sa inang aswang niya kung sakaling matunugan ng mga kalahi niyang aswang na nagkaanak siya ng hati ang lahi? Mukha ho yatang delikado siya sa kanyang kalahing mga aswang. Delikado talaga siya kung hindi siya magpapakaingat para hindi siya matunugan. Pero kung sakali, na siyang tulungan ng mga kalahi nating albularyo. Kung kailangan nating makipaglaban sa mga aswang para sa kanya, gagawin natin. Saka teka nga, iho. Bakit nga pala sa ganitong paksa na yung usapan natin? Meron ka bang nalalaman na hindi ko nalalaman? Naku, wala ho. Ano naman hong idilihim ko sa inyo? Sabi ko nga ho sa inyo, sadyang malikot lang yung imahinasyon ko. Kung ano-ano ho talaga yung mga senaryo na naiisip ko Madalas pa nga ho yung mahihirap na sitwasyon pa ang naiisip ko. Di ba nga ho, turo nyo sa amin dati na mag-isip ng mahihirap na senaryo at subukang hanapan ng mga ito ng magandang solusyon para mahasa yung utak namin at para mabilis kami makapag-isip. Ganun ba? Sige. Puno na pala yung mga lalagyan natin. Sakto, papahapon na rin. Kailangan na nating bumaba at umuwi. Pahingi pala ng isang baging na makabuhay. At, iho, tandaan mo ha, ang halamang makabuhay, pinakamabisang pantaboy ng mga aswang sa paligid. Huwag mong kalilimutan magdala nito palagi at itago mo sa katawan mo. Oho, hindi ko yan kinakalimutan. Marami nga ho akong langis ng makabuhay sa bahay Pero, teka nga ho pala,
Paano sa may lahing hating albularyo at aswang? Ubra din ho ba sa kanila ang epekto ng makabuhay? Uubra ang makabuhay sa mas lamang ang dugong aswang kaysa dugong albularyo. Sa 50-50, mas lamang ang dugong albularyo na walang epekto. Kaya gumagawa rin ako ng formulang langis na e-epekto rin sa kanya. Para kung sakali madetekta kagad natin sila. Paano naman ho ninyo yun magagawa kung wala naman ho kayong kilalang may lahing hati na 50-50 o mas lamang ang dugong albularyo? Paano nyo matitesting ang mabubuo nyong langis? Problema ko na yan, iho. Bilang leader din yung albularyo, may mga pamamaraan akong sa akin lang muna at hindi ko munang pwedeng ipaalam kahit na kanino. May tamang panahon ng pagpapahayag. Para bagang alas na hindi basta-basta pwedeng ilapag kung hindi pa panahon. Laging sa huli ito nabubunyag, di ba? Ano, nakukuha mo ba, iho? Oo, Ka-Eryo. Naiintindihan ko na ho. Malaki ho ang tiwala at paggalang namin sa inyo eh. Sa bawat na desisyon nyo at sa pamamahala nyo sa buong angka nating mga albularyo. Sa kasagsagan ng pag-uusap ni Ka-Eryo at Tolome na nooy nakababa na ng bundok, walang ano-ano ay may napansin silang mga kaluskos sa paligid. Gumagalaw-galaw ang malalagong mga talahib sa isang gilid ng makitid na binabagtas nilang daan. Alerto ka, Tolome. May kung anong sa paligid na nabubulabog ng dala nating makabuhay. Hindi ko matiyak kung aswang o ano eh. Naamoy mo rin ba? Kakaiba ang baho ng amoy nito. Diyan lang ho kayo, Ka-Eryo, at titingnan ko kung ano. Palagay ko alam ko kung anong nilalang yan eh. Ako ang bahala. Hintayin niyo ako dyan. Maingat na sinundan ni Tolome ang nilalang na kung saan-saan sumusuot sa talahiban. Iniwan niya saglit sa isang tabi ang sukbit niyang lagayan ng mga halamang nakalap nila na may laman ng makabuhay. Ito ang naisip niya para hindi lalong maitaboy ang sinusundang nilalang. At sa wakas ay natuntun din niya ang pinagtataguan nito ng huminto. Isa itong sigbin at pamilyar sa kanya ang sigbin na yon. Ha? Ang sigbin ni Ina? Anong ginagawa niya rito? May nangyari kayang masama kay Ina? Naku, hindi maganda ang kutob ko rito ah. Walang ano-ano'y biglang dinamba si Tolome ng sigbin nang maamoy nito ang kanyang presensya. Ngunit ang pagdambang yon ay hindi pa salakay kundi senyales ng pagkasabik. Parang kilala rin ng sigbin si Tolome. Dinala-dilaan nito ang balat ni Tolome na parang maamong alagang aso. Pagkaraan ay parang inaya siya nito at pinagmamadaling pumunta sa isang lugar. Habang sinusundan ni Tolome ang sigbin, ay kinatkat siya ng kaba nang mapansin niyang ang binabaybay na daan ng sigbin ay may mga bakas ng dugo sa paligid. Habang tumatagal din ay may naririnig siyang mahihinang ungol na may kasamang paghikbi. Nang sa wakas ay huminto ang sigbin sa isang banda, ay ganun na lang ang pagkagulat ni Tolome sa nasaksihan. Ina, anong nangyari sa inyo? Sino may kagagawa nito sa inyo? Mananagot sa akin ang sino mang nangahasasak ng kaina. Nagpadali ka, anak. Wala nang panahon para magpaliwanag pa ako sa iyo. Dalhin mo ko sa inyong baryo. Kailangan kong makausap si Eryo. Pero ina, delikado ka sa baryo namin dahil isa kang aswang. Malalakas sa mga pangontra sa aswang ng mga kababaryo kong albularyo. Hindi ka magtatagal doon. At bakit si Ka-Eryo pa ang gusto mong kausapin? Pakiusap, anak. Basta, sundin mo na lang ako. Pakagat na ang dilim. Sisimulan na akong tugisin ang mga kalahi kong aswang. Iligtas mo ako, anak. Pakiusap. Anong ibig niyo sabihin? Bakit kayo tutugisin ng mga kalahi niyong aswang? Nalaman na ba nila ang pinakatatago nating lihim?
Oo, anak. May pakialamera kasing nangialam sa cellphone ko at nabasa niya ang palitan natin ng mga messages at isinumbong ako sa pinuno naming aswang. Patawad, anak, at ngayoy nanganganib ang buhay ko. Pati na rin ang buhay mo at ng inyong baryo. Walang kaalam-alam ang mag-ina na habang nag-uusap sila sa tagumparte ng talahiban, ay natunto na pala sila ni Kaeryo na naiinip sa paghihintay kay Tolome. Dala na rin nito ang pansamantalang iniwanang sukbit na lalagyan ng mga halaman ni Tolome. Sa pagkaalerto, ay tinangkang dambahin ng alagang sigbin ni Dolores si Kaeryo. Ngunit agad itong nakailag nang maramdaman ng pantaboy na puwersa ng hawak-hawak na baging ng makabuhay ni Kaeryo. Sinaway ni Dolores ang sigbin at si Kaeryo na may ibinabarin at itinabi ang mga dalahin bago lumapit sa mag-ina. Dolores, anong ginagawa mo rito? Anong nangyari sa iyo? Eryo, patawad sa kakulangan ko sa pag-iingat. Nalaman na ng mga kalahi kong aswang ang lihim natin. Dahil dito, nitong pagkagat ng dilim, ay lulusubin na nila ang baryong linakasan. Ganon ba, Tolome? Kunin mo ang lalagyan ng mga halamang gamot. Ihiwalay mo ang mga makabuhay at dalhin mo sa akin. Kailangang malapatan ng paunang lunas ang mga sugat ng iyong ina. Hindi to basta-basta mapaghihilom ng laway ng iyong ina dahil mga aswang mismo ang nagdulot sa kanya ng mga ito at hindi tao. Sige na, Tolome, magmadali ka. Mabilis namang tumalima si Tolome, ngunit hindi maipinta ang kanyang pagmumukha dahil sa mga narinig mula sa bibig ng kanyang ina. Nakakunot ang kanyang noo, naniningkit ang mga mata at malalim na napapaisip. Maraming tanong at mga konklusyon ang naglalaro sa kanyang utak. Hindi din siya makapaniwala na si Kaeryo pala ang kanyang ama. Inilihim ito sa kanya ng kanyang ina. Samantala, matapos mapahira ng gamot erbal ang malulubang mga sugat ni Dolores, ay may ibinilin si Kaeryo kay Tolome. Makinig ka, Tolome. Magpapaiwan kami ng iyong ina dito sa baryo Kinurva. Importante ito para sa kaligtasan ng iyong ina. Ang baryo nating mga albularyo, ang pakay nila. Kaya dito muna kami ng inay mo magtatago. Ikaw ang kanang kamay ko at tumatayong pangalawa sa atin sa ating mga albularyo. Kaya sa iyo ko muna inaatang ang pagmamando sa ating mga kalahi. Magtiwala ka sa sarili mong mga kakayahan. Anak ko, sundin mo lang ang lahat ng mga itinuro ko sa iyo. Sige na, lumarga ka na. Isama mo na rin itong alagang sigbin ng iyong ina. Ang amoy nito ang ikatutunto namin kung sa amin siya sasama. Kung tungkol naman sa amin ng iyong ina, huwag mo kaming alalahanin. Marami akong alam na paraan para hindi kami matunto ng mga aswang dito sa baryo Kinurma. Anak, sana'y maunawaan mo kami ng iyong itay. Ikaw ang tanging pag-asa namin kaya mahigpit ka naming inilihim sa loob ng mahabang panahon. Sa iyo nakasalalay ang kaligtasan ng baryo Linakasan at ikaw ang tanging inaasahan naming lilipol sa baryo ng Katungkab na baryo ng masasama at mababangis na mga aswang kung saan ako nagmula. Kung tungkol naman sa mga katulad kong mabubuting mga aswang, alam mo na kung ano ang gagawin. Naituro ko na sa iyo ang kanilang palatandaan at kung paano mo sila mahihikayat na makipagtulungan sa iyo. Mabilis na bumiyahe si Tolome pabalik sa baryo Linakasan gamit ang kanilang tricycle na siyang sinakyan nila ni Kaeryo nung bandang tanghali. Wala siyang inaksayang panahon para balaan ang kanyang mga kababaryo at manduhan ng kung ano ang mga dapat nilang gawing paghahanda laban sa paglusob ng mga aswang pagkagat ng dilim. Nang dumating siya sa baryo, ang kasama niyang sigbin ay nag-anyong hangin sapagkat hindi ito basta nagpapakita sa karaniwang mga tao. May isinabit din si Tolome rito kung anong parang kwintas na baging na isa rin sa mahigpit na ibinilin sa kanya ni Kaeryo para hindi ito tablaan ng anumang pangontra rito ng mga kababaryo nilang albularyo
at para maitago na rin ang matapang at mabaho nitong amoy. Inutusan ni Tolome ang kanyang mga kababaryo na agarang magtipon-tipon para sa kanyang importanteng mga sasabihin. Makinig kayong lahat mga kababaryo ko. May nakaengkwentro kaming aswang ni Kaeryo pagbaba namin sa bundok sa baryo Kinurba nang mangalap kami ng mga halaman. Ngayon ay nagbabanta silang lusubin ang ating baryo nitong pagkagat ng dilim. Si Kaeryo ay nagpasya sa baryong Kinurba muna manatili at magtago dahil may ilang mga taga-barangay Kinurba ang nangailangan na iligtas sa mga buhay nila. Sa akin muna iniatang ang kanyang papel pansamantala bilang kanyang kanang kamay. Paano namin makakasigurong totoo sinasabi mo? Bakit naman susugurin ng mga aswang ang baryo natin ng ganun-ganun na lang? Dahil lang sa nakaengkwentro ninyo sila ni Kaeryo? Pasensya na, hindi ko muna maaaring sabihin sa inyo ang totoong pinakadahilan ng kanilang paglusob. Mahirap itong ipaliwanag na ako lang dahil hanggang ngayon hindi ko pa rin lubusang naiintindihan. Hayaan natin si Kaeryo na lang ang magpaliwanag kapag nandito na siya, Omer. Mga kababaryo, huwag sana natin pagdudahan si Tolome. Hindi naman lingid sa ating kaalaman na siya ang kanang kamay ni Kaeryo. Saka tingnan nyo, may mga bahid ng dugo ang kanyang katawan, tanda na may nakalaban nga silang mga aswang. Dala rin niya ang ilang gamit ni Kaeryo sa pangangalap. Ako mismo namataan ko sila bandang pagkatanghali na magkasama at sakay ng tricycle bago sila umakyat ng bundok sa kabilang baryo. Hindi naman sa nagdududa kami, Densyo. Ang sa akin lang naniniyak lang. At ngayong nakikita ko namang seryosong sitwasyon, eto, wala nang dahilan para magduda pa ako. Kung ganoon mga kababaryo, ihanda na ang mga dapat ihanda. Magsabit ng mga bawang sa mga bintana. Magpahid ng mga langis pangontra sa mga aswang. Ilabas sa mga buntot pagi. Ilabas sa mga itak. Siya nga, sundin natin si Densyo. Mag-orasyon din ng ilang mga kababaihan. Siguraduhin lahat ay may mga makabuhay at mga langis na pangontra sa mga aswang. Magsipagsindi rin kayo ng mga sulo at itulo sa labas ng inyong mga bahay. Ang may mga pana ay maglabas ng mga pana. Ang may mga sibat ay maglabas ng mga sibat. Ilabas din ang pinatulis ng mga buho na pantuhog sa mga aswang. Magagastin kayo ng mga baging na makabuhay sa mga bubong ng inyong mga bahay para hindi sila makalapag doon. Tandaan nyo, kung alin parte ng katawan ng mga aswang ang pupuntirehin sa puso dapat o kaya sa likuran para hindi nila mahimura ng kanilang laway at para hindi ulit maghilom. Kada babagsak na aswang ay sabuyan nyo kaagad ng kasi ng kanilang mga sugat o kaya herbal nating langis at tarakan ng buho sa dibdib. Importante na huwag kayo magpanik. Alerto at aliso lang dapat tayo para makapag-isip tayo ng malinaw. Tulong-tulong tayong lahat. At nang lumatag na nga ang dilim sa baryo Linakasan, ay nagdagsaan na nga ang mga aswang. Marami sa kanila ang hindi nakalusob dahil natakot sila sa mga sulo ng apoy. Kaunti lang ang lubusang nakapasok at umatake. Yung mga kumbaga ay manhid sa ningas ng apoy. Mga aswang na may mga matataas na ranggo. Puntirin nyo ang mga aswang na nakapasok! Huwag niyong hayaang patayin at itumban nila mga nakasinding sulo! Bawat mamamatay at matutumbang sulo ay sikapin niyong sindihan at itulusuli! Mahirapan tayo kapag lahat sila ay nakalusob! Nakakakilabot na pagdanak ng dugo ang naganap sa baryo Linakasan. Marami sa mga aswang ang napuruhan at sinunog ng mga taga-baryo. Ngunit karamihan sa mga ito'y pangkaraniwan o may hinang mga aswang lamang. Ang mas malalakas na mga aswang ay nahirapan silang kalabanin. Mas maliliksi at malalakas sa mga ito. Isa pa ay hindi gaanong tumatalab sa mga aswang na ito ang kanilang mga pangontrang langis. Mga kababaryo, sikapin natin makapagpabagsak ng isang malakas na aswang. Pagtulungan natin, kahit isa lang. Importanteng may mapag-eksperimentuhan kami ni Kaeryo para makapagpormula kami ng mas mabisang pangontrang herbal na langis laban sa kanila. Huwag nating susunugin. Igagapos lang natin ang mahigpit at ikukulong natin.
Nahirapan silang makapagpabagsak ng isang malakas na aswang, pero nagawa naman nila. Si Tolome mismo ang gumapos dito sapagkat lihim siyang may kalakasang taglay na mas malakas pa sa pinabagsak nilang aswang. Minalis na mapuruhan ng ilan sa mga kababaryo ni Tolome na kagagawa ng mas malalakas na mga aswang. Tinangay din ng mga ito ang kanilang mga katawan. Buong magdamag ang matinding labanang nangyari. Natapos lang ang laban nang mag-umpisa ng lumatag ang bukang ni Wayway. Kusang nag-atrasa ng mga aswang dahil babalik na ang mga ito sa kanilang anyong tao na mahina na kapag nasikata ng araw. Kawawa naman ang mga napuruan at natangay sa mga kababaryo natin, Tolome. Marami rin sa mga kababaryo natin ang malubang nasugatan. Kailangan natin ng maraming herbal na gamot. Ngunit lahat tayo pagod na at wala pang pahinga. Sino ang atasan nating magsipagkuha ng mga halamang gamot? Huwag ka mag-alala, Mang Densyo. Ako na mismo magtitipo ng mga kailangan. Pupunta ako ng bundok ng Bado Kinurba. Tuloy, kukumustahin ko na rin si Kaeryo. Aalamin ko rin kung ligtas din ba ang kabilang baryo. Sigurado ka bang kakayanin mo pa, Tolome? Kung magpahinga't umidlip ka kaya muna bago ka lumarga. Magdamag kaya tayong nakipaglaban at walang kahit na kaunting tulog. Ako mismo mahilo-hilo na sa puyat at pagod. Huwag niyo akong alalahanin, Mang Densyo. Kayang-kaya ko pa sarili ko. Isa pa, kargo ko mga kababaryo natin bilang kanang kamay ni Kaeryo. Gagawin kong lahat para sa ikatitiwasay ng lahat. Ipagiganti ko kayong lahat sa mga aswang na yon. Isang araw ay uubusin natin sila. Naniniwala akong kaya mo yan, Tolome. Isa ko sa masugid mong alagad at taga-suporta. Maswerte kami na may kababaryo kaming katulad mo na handang isakripisyo ang lahat para sa nakararami. Ang totoo gusto ko maging katulad mo. Ikaw ang role model ko. Salamat sa suporta, Mang Densyo. Nakakatuwang malamang tinitingilaan niyo pala ako bilang role model niyo. Hayaan niyo, hindi kayo mabibigo sa akin. Pati na ang buong baryo natin. O siya, sa iyo ko muna ibibili ng baryo natin ha. Gamutin niyo ang mga malubang na sugatan. Higit sa lahat, mahigpit niyong bantayan yung nakakulong na aswang na nahuli natin kagabi. Huwag na huwag niyong hahayaang makatakas yun. Iwasan din niyong makipag-usap sa kanya at baka isahan niya kayo sa pamamagitan ng gawa-gawang mga kwento at mga kasinungalingan. Dumiretso na nga si Tolome sa baryo Kinurba. Pinuntahan niya ang pamilyang pansamantalang kumupkup sa kanyang ina at kay Kaeryo. Pagdating niya roon, ay sakto namang nagpapaalam na para umalis si Kaeryo at ang kanyang ina sa pamilyang yon. Matapos magpaalam at makalayo sa bahay ng pamilyang yon, ay sakalang sumalubong si Tolome. Tolome, kumusta? Ayos ka lang. Kumusta ang baryo natin? Mukhang sumalaki nga talaga ang mga aswang Tingnan mo damit mo, puno ng bahid ng dugo. Ano na nangyari sa mga kababaryo natin? Sana kaunti lang ang mga napuruhan. Naging maduguho at talagang matindi ang labanan kagabi. Marami naman ho kaming napatay na mga aswang pero panay mahihinang mga aswang lang ho. Nahirapan ho kami sa mas malalakas na mga aswang Hindi na ho gaanong tumatalab sa kanila yung mga pangontra nating langis. Marami rin ho sa mga kababaryo natin ang napatay nila at tinangay ang mga katawan. Nagsikap po kaming mapabagsak at manghuli ng isa sa mga malalakas na mga aswang. At nagtagumpay naman ho kami. Iginapos ho namin at saka ikinulong. Mabuti naman anak ko at walang masamang nangyari sa iyo. Talaga bang wala ka ni galos anak? Matingnan nga. Mabuti rin at hindi ka nag-anyong aswang sa harap ng iyong mga kababaryo. Kung hindi, baka mapagkamalang kanilang kabilang sa mga kaaway na aswang. Hindi naman ho, ina. Saka kahit kailan ho hindi ko pa naramdaman yung parang gusto kong mag-anyong aswang Posible ho ba yon? Gayong mas lamang sa akin ang dugong albularyo kaysa dugong aswang? Posible yon, Tolome. Tulad ng napag-usapan natin sa bundok. At saka, matanong nga kita, nung kasagsagan ba ng pakikipaglaban mo sa mga aswang kagabi, wala kang kakaibang naramdaman sa iyong sarili? Meron ho
Yung parang habang tumatagal sa laban lalo kong lumalakas. Parang ahong hindi ako nakaramdam ng pagod matapos yung laban kaninang madaling araw Isa pa ho, kahit wala pa akong tulog buhay na buhay pa rin ang aking diwa. Dumating na nga ang tamang panahon na ang inilagay ko sa iyong pampigil ay binubuwag na ng iyong nagigising na dugong aswang. Panahon na rin para ihanda ka sa iyong mahirap at hindi basta-bastang papel. 2 papel sa iisang katauhan. Ikaw ang magdidesisyon ng iyong kapalaran, anak. Nasa magiging desisyon mo rin nakasalalay ang kapalaran ng baryo Linakasan at ng tinubuang baryo ng iyong ina. Alin papel ang pipiliin mo, anak? Ang maging tagapagtanggol ng baryo ng iyong ama o maging kaisa ng mga kalahi kong masasamang mga aswang? Alin man ang iyong piliin, ito lang ang masasabi ko, anak. Itinago kita sa mga kalahi kong masasamang mga aswang dahil kung malalaman nila ang tungkol sa iyo, hindi ka nila hahayaang mabuhay. Ipinuslit kita sa baryo ng iyong ama para sa iyong kaligtasan at para sa importanteng papel na ngayoy nakaatang na nga sa iyo. Oo, oras na tuluyang magising ang dugo mong aswang ay magiging napakalakas ng iyong puwersa at gusto kong gamitin mo ito sa responsable at tamang paraan. Makakaasa ba kami sa iyo, anak ko? Timbangin mo sanang maigi ang mga bagay-bagay at maisaalang-alang mo sana ang mga sakripisyo namin ng iyong ina para maisilang ang isang katulad mo sa mundo. Sa kanyang mga narinig ay wala nang nagawa si Tolome kundi ang mapasugod ng mahigpit na yakap sa kanyang mga magulang. Mangiyak-ngiyak pa nga niyang tinugo ng mga ito. Makakaasa ho kayo sa akin. Sisikapin kong isulong kung ano ang tama at mabuti. Nariyan naman ho kayo para gabayan ako sa papel na iniatang niyo sa akin. Itinuturing ko itong malaking pribilehiyo dahil sa inyo mismo nagmula ang importanteng atas na ito. Isa pa ho'y nangako ko sa mga kababaryo ko na ipaghihiganti ko ang mga namatay nating mga kababaryo at uubusin ko ang masasamang lahi ng mga aswang. Samantala, habang nasa baryo Kinurva pa si Tolome at ang kanyang mga magulang, may hindi naman magandang nangyayari sa baryo Linakasan dahil sa nakakulong na nahuli nilang isang aswang noong kasagsagan ng laban ng nagdaang gabi. Habang nangyayari ito'y lihim na nagmamasid ang naka-invisible na alagang sigbin ng ina ni Tolome. Nangyaring naiwan ito at hindi nakasama kay Tolome sa baryo Kinurva. Kawawang baryong Linakasan. Wala silang kaalam-alam na isa sa kanila ay may dugong aswang. May kinukupkup silang balang araw ay babaliktad at uubos sa lahi ng mga albularyo. Ha? Anong ibig mo sabihin? Paano magkakaroon ng may dugong aswang sa isang baryong pulis sa mga albularyo nakatira? Lahat kami rito may mga pangontra sa aswang, no? Kaya walang aswang na magtatangkang tumira dito. Loko to. Wala nga talaga kayong alam. Alam niyo ba kung bakit kami lumusob dito sa baryo ninyo? Malamang dahil gusto niyong magiganti kay Tolome at kay Kaeryo na dalawa sa pinakamalakas naming mga albularyo dito sa aming baryo. Kitang-kita mo naman ang labanan kagabi, di ba? Mas marami kaming napabagsak sa inyo. At isa ka sa minalas na nahuli. Hindi mo ba nararamdaman kung gaano kalakas ang gumapo sa iyo? Siya si Tolome, ang kanang kamay ng aming si Kaeryo. Tolome, malamang na siya ang anak ng taksil naming kalahing si Dolores. Totoong pambihirang lakas niya. Isa sa senyales na may dugo siyang aswang. Siya ang tinutukoy ko. At kanang kamay pala siya mismo ng inyong leader? Kaduda-duda. Malamang na anak mismo siya ng inyong leader kay Dolores. Tumahimik ka! Akala mo ba maniniwala kami sa mga pinagsasabi mo?
Hindi ba namin alam na nagtatangka ka lang na linlangin kami at gusto mo lang kaming guluhin at magwatak-watakin? Hindi ko kayo masisisi kung ganyan ang iisipin nyo sa mga sinabi ko. Pero natanong naman ninyo sa tuluming yon ang totoong dahilan kung bakit kami lumusob? Kung sakali man, nasagot din ba niya ang tanong ninyo? Biglang naalala ng mga nagbabantay sa nahuling aswang ang tagpong yon nang tanungin nila si Tolome kung bakit bigla na lang lulusob ang mga aswang sa kanilang baryo. Brad, hindi nga pala direktang sinagot ni Tolome yung tanong natin yun ng magtipon-tipon tayo kahapon, no? Napansin kong nag-alangan pa nga si Tolome kung sasagutin niya yung tanong o hindi eh. Parang may alam siya na hindi lang niya masabi-sabi. Piyadong may lihim nga siyang itinatago sa atin ah. Hindi sa may inililihim siya, Omer. Kaya parang nag-aalangan siyang sumagot kahapon. Hindi ba sinabi rin niyang hindi niya lubos na naiintindihan pa ang sitwasyon kaya si Ka Eryo na lang daw ang magpapaliwanag sa atin kapag dumating na siya rito sa baryo natin? Parang medyo duda na rin ako kay Ka Eryo eh. Duda ako sa kanila ni Tolome. Paano kung isa nga sa kanila ang may dugong aswang? Alam naman ninyo sa kasaysayan ng baryo natin may mga hating lahi pa rin nakakapasok sa ating baryo. At madalas nauuwi sa katakot-takot na ubusan ng lahi sa pagitan ng mga aswang at ng lahi nating mga albularyo. Kaya hindi pwedeng maulit-uli yung ganon, ano? Kaawa-awang baryong linakasan. Mukhang sa pagkakataong ito tuluyan ang mabubura ang kanilang lahi. Mukhang sa kamay pa ng kanilang leader at ng kanang kamay kuno nito. Kailangan malaman to ng ating mga kababaryo. Hindi pwedeng maulit ang madugong nangyari sa nakaraan nating kasaysayan, no? Kailangang maharang ang muling pagpasok dito ni Ka Eryo at Tolome. Agad-agad ay humiwalay si Omer sa mga nagbabantay at tumatakbong pumaroon sa mga kababaryo para ipaabot ang mga impormasyong nasagap niya sa nahuli nilang aswang. Bunga nito'y nagpulong-pulong ang mga matatandang albularyo at yung mga matatalino sa kanila. Bumuo sila ng inaakala nilang magandang plano para protektahan ang kanilang baryo. Si Densyo naman ay galit na binalingan ng nakakulong na aswang. Maras niyang pinaghahampas ito ng buntot pagi, ano pat halos ikamatay nito ang tindi ng sakit at hapding dinanas. Ang dapat pala sa iyo, aswang ka hindi na namin hinayaan pang mabuhay Salot ka sa baryo namin. Hindi totoo mga pinagsasabi mo. Naniniwala pa rin akong may mabuting plano para sa baryo namin si Ka Eryo at si Tolome. Ang lahi niyo ang mauubos at hindi ang lahi namin. Samantala, pabalik sa baryo kay Nurva ay namataan ni Dolores ang aswang na ina ni Tolome na humahangos ng takbong lumapit sa kanya ang alaga niyang sigbin na nagbuhat pa sa baryo Linakasan. Nakipag-usap ito kay Dolores sa pamamagitan ng kakaibang mga ungol na iba-iba ang tunog at maahalatang may hatid itong hindi magandang balita. Paano ang gagawin natin, Eryo? Nagpaplano mga kababarin niyo laban sa inyong dalawa ni Tolome sa pagbabalik niyo roon. Ibinalita raw ng nahuli niyong aswang na meron daw dugong aswang ang isa sa inyo at kayo ni Tolome ang pinagsususpetsahan. Pinagdududahan na nila ang inyong pagkatao. Dapat hindi ka kagad umalis sa baryo natin, Tolome. Hinintay mo na lang sana ang pagdating namin doon ng iyong ina. Pero kailangan ho ng mga kababaryo natin ng maraming herbal na gamot para sa maraming malulubang na sugatan. Magdamago ang pakikipaglaban namin sa mga aswang at halos lahat po sila wala pang tulog at nangihina na rin. Ako lang ho ang maaaring manguha ng mga halaman kaya pumarito po ako para kumuha sa bundok. Ganon ba? O sige, magmadali na lang tayong kumuha ng mga halamang gamot sa bundok. Habang nangunguha tayo'y mag-isip tayo ng magandang plano sa pagbabalik natin sa baryo. Kailangang makuha natin muli ang tiwala ng ating mga kababaryo at ipakita nating mabuti ang ating intensyon.
At umakyat na nga sila ng bundok at doon pinag-usapan ang kanilang plano habang nagtitipo ng mga kailangang halamang gamot. Isasama niyo na rin ba ako sa baryo Linakasan, Eryo? Hindi kaya pagbantaan ng mga kababaryo mo ang buhay ko kapag nalaman nilang purong aswang ako? Depende sa magiging paliwanag ko sa kanila, Dolores. Pero may tiwala ko sa ating mga kababaryo. Alam nila ang mga sakripisyong ginawa ko para sa kanila at maiintindihan ng mga nakatatanda roon ng mga naging aksyon ko kung bakit sumapit tayo sa yugtong ito. Paano ang anak natin? Sa kanya ako mas kinakabahan. Wala pa tayong kasiguraduhan kung kaninong lahi ang mas mangingibabaw sa katauhan niya. Alam kong mabait ang anak natin, pero hindi pa rin tayo nakasisiguro kung paano niya makukontrol ang dugong aswang niya. Siguro naman sa puntong ito baka lubusan na rin itong nagising. Natatakot ako, Eryo. Kalma mo lang ang sarili mo, Dolores. Ako man sa totoo lang kinakabahan sa anak natin. Pero sinisikap kong itago at huwag ipahalata sa kanya. Ikaw rin sana ay ganon ang gawin mo. Sa halip ipakita natin sa anak natin na 100% tayong nagtitiwala sa kanya. Walang ano-ano, habang nagbubulungan sina Eryo at Dolores sa walang kamalay-malay na si Tolome na medyo napalayo naman sa kanila, ay bigla na lang silang nakarinig ng katakot-takot na atungal at singasing ng kung anong mabangis na hayop. Sa takot na baka kung ano na ang nangyari kay Tolome, ay dali-daling tinalunto ng mag-asawa ang pinagmumulan ng tunog na yon. Ngunit laking gulat nila nang tuluyang mamataan ang kakaibang nilalang ng harap-harapan. Sus Marios, Tolome, ikaw ba yan, anak ko? Tuluyan ang nagising ang dugong aswang ng anak natin, Dolores. Tolome, anak, kami ito, ang mga magulang mo. Sobrang nakakatakot ang pagbabagong anyo ni Tolome. Dahilan ng tuluyang pagkagising ng dugo niyang aswang. Doble ang kanyang laki, ano pat nagkapunit-punit ang suot niyang mga damit. Nang lingunin niya ang kanyang mga magulang pagkarinig ng boses ng mga ito, ay tinitigan niya ang mga ito ng sobrang talim saka nakaririnding sumingasing. Sabay na napatras sina Eryo at Dolores at sabay ding napasalampak sa damuhan sa sobrang pangangatog ng kanilang mga tuhod dahil sa sobrang takot. Anak, ang inay mo ito at ang iyong itay, hindi mo ba kami nakikilala? Huwag mo kaming sasaktan, Tolome. Anak! Pilit kinikilala ni Tolome ang kanyang ina. Bumuo sa kanyang isip ang mga alaala niya kasama ito. Ngayon ay kay Eryo naman siya bumaling at ganun na lang ang pagkulo ng kanyang dugo at panginginig ng kanyang mga kalamnan nang parang hindi niya ito makilala. Tinangka niyang daluhungin si Eryo at lalapangin na lang sana niya ito kung hindi lang nagtulong na mamagitan ng kanyang ina at ang alaga nitong Sigbin. Wag! Anak ko! Ang Eryo mo siya! Ang mismong itay mo! Hindi mo ba siya nakikilala? Hindi mo ba siya makapasa yung alaala? Ako ito, iyo. Anak, ako ang kalahati ng iyong dugo. Alalahanin mo ang ipinangako mo sa akin at sa ating baryo na poprotektahan mo kami sa abot ng iyong makakaya laban sa kampo ng mga aswang. Inaasahan ko yun, anak ko. Sukat sa mga sinabi ni Eryo ay bumuhos din sa alaala ni Tolome ang mga panahong kasama niya ito. Biglang nawala ang kanyang mga alaala nang magbagong anyo siya dahil sa tuluyang pagkagising ng dugo niyang aswang. Ngunit nang ilang beses siyang marinig ang tinig ng kanyang mga magulang, ay kusang nanumbalik ang kanyang mga alaala. Dahil din dito'y bigla siyang nakaramdam na matinding pananakit ng kanyang ulo. Dumagdag pa ang amoy ng mga halamang gamot na kanilang tinipon.
Anong nangyayari sa iyo? Anong nangyayari sa anak natin, Eryo? Natatakot ako. Ano ang gagawin natin sa kanya? Hayaan mo lang siya, Dolores. Malamang dahil yan sa panunumbalik ng kanyang mga alaala at dahil na rin sa mga halamang gamot sa paligid na nakukontra ng kanyang pagiging aswang. Palagay ko kusa ring inaawat ng dugo niyang albularyo ang dugo niyang aswang. Ngunit, paano kung hindi? Paano kung mangyaring mabaliktad ang mas lamang sa kanyang pagkatao? Kung dati mas lamang sa kanyang dugong albularyo dahil tulog pa noon ng dugo niyang aswang. Paano kung ngayong gising na to'y ito naman ang mangibabaw? Obserbahan natin siya kung ano pa ang mangyayari sa kanya. Humanda rin tayo para kung sakaling manganib tayo, Dolores. Maghanap tayo ng pwede natin gamitin pamprotekta sa ating mga sarili. Papatay natin ang ating anak. Hindi, Eryo. Hindi ko maatim kahit ang saktan man lang ang anak natin. Saka, kahit kung sakaling maging mas lamang sa kanya ang dugong aswang, siguro'y hindi pa rin niya tayo magagawang saktan. Maaamoy ng anak natin ang ating dugo kahit papaano'y kaamoy tayo ng kanyang dugo. Habang nag-uusap ang mag-asaway, hindi nila namalayang wala na pala sa paligid si Tolome. Eryo, nasaan ang anak natin? Pati ang alaga kong Sigbin ay nawawala. Sinundan kaya nito ang anak natin? Ang gagawin natin ngayon, Eryo? Habang pinag-iisipan ni Ka Eryo ang mga ganap, ay may napansin siya sa damuhan kung saan nakatayo kanina si Tolome. Nilapitan niya ito tiningnan maigi. Teka, Dolores, ano itong nasa damuhan? Bakit may dilaw na likido rito? Ngayon lang ako nakakita ng ganito Baka alam mo kung ano ito, Dolores. Limitado lang ang alam ko sa mga aswang na tulad mo. Baka may koneksyon ito sa anak natin. Ha? Galing nga ito sa alaga kong Sigbin. Alam ko na kung bakit pati ang alaga ko'y nawawala, Eryo. May kung anong isinalin na kakayahan ng alaga ko sa anak natin. Sigurado ka ba riyan, Dolores? Anong kakayahan naman sa palagay mo ang isinalin ng Sigbin mo sa anak natin? Basta, Eryo, saka ko na sasabihin sa'yo. Hindi ko muna maaaring sabihin dahil mararamdaman ng alaga ko kung sasabihin ko kagad sa iba. Baka magtampo yun at bawiin ang isinalin nito sa anak natin. Sa ngayon ay isisikreto ko muna ito. Saka mo na lang malalaman kapag nagtagumpay ang plano ng Sigbin ko. Ganun ba? Kung ganun kailangan na natin bumalik sa linakasan. Hindi pwedeng pabayaan natin sila roon. Sigurado akong babalik para sumalakay muli ang mga aswang pagsapit ng gabi. Ikaw na rin ang nagsabi sa plano ng leader ninyo na hindi sila titigil sa pagsalakay hanggat hindi kanila napapatay at ang anak natin. Handa na ako sa mga posibleng mangyari. Patutunayan ko sa kanila na malinis ang ating intensyon para sa Baryo Linakasan sa kabila ng lahat. Sa Baryo Linakasan naman, bago pa makarating doon sina Ka Eryo at Dolores, bandang tanghali ay may nauna nang nagdala roon ng tumpok-tumpok na mga halamang gamot. Si Dencio na isa sa mahigpit na nagbabantay sa nakakulong na nahuling aswang ang nakapansing may kung anong hindi nakikitang nilalang na naglalapag na mga yon malapit lang sa kinaroroonan niya. Naramdaman niya ring parang may kung anong humahagibis palapit sa kanya. Mang Dencio, magmadali kang ipamudmud ang mga halamang gamot na nakikita mo sa mga kababayo natin. Ako na muna ang bahala magbantay sa aswang na ito. Tolome, ikaw ba yan? Bakit hindi kita makita? Anong nangyari sa'yo? Ako nga ito. Saka ko na ipapaliwanag sa iyo ang lahat. Sa ngayon ay sikreto muna natin ito. Ito ay para sa kaligtasan ko. Para mailigtas ko rin ang buong baryo sa pagsalakay muli ng mga aswang mamayang gabi. Sige na, magmadali ka. Ako nang bahala sa aswang na ito. Sige, masusunod. Salamat talaga sa mga sakripisyo mo. Siya nga pala, paano si Ka Eryo? Hindi mo na siya pwedeng bumalik dito sa baryo. Mangyari, ipinagkalat ni Omer sa mga kababaryo natin ang kung ano-anong sinabi ng aswang na yan sa kulungan. May kinalaman sa inyo ni Ka Eryo. Ako naman hindi naniniwala sa mga yon. Malaki ang tiwala ko sa inyo ni Ka Eryo. Alam ko, Dencio,
Kaya nagtitiwala rin ako sa iyo. Isa ka sa mga importanteng asset ng baryo natin. At malaki ang pasasalamat ko sa iyo. Sige na, magmadali ka na. Kailangan na ng mga kabaryo natin ng mga halamang gamot na yan. Mag-aanda pa tayo para sa muling pagsalakay ng mga aswang mamayang gabi. Habang ipinamumudmod naman ni Dencio ang mga halamang gamot kasama ang ilan niyang pinagkakatiwala ang mga kababaryo, ay siya naman pagdating ni Naka-Eryo at Dolores. Nang makita sila ng kanilang mga kababaryo'y kaagad silang pinalibutan na may daladala pang mga pangontrang langis at inumangan sila ng mga hawak nilang sandata. Mga kababaryo, narito na si Ka-Eryo na may kasamang babaeng hindi natin kilala. Sabuyan sila ng mga pangontrang langis dahil baka tutungang may dugo silang aswang. Paano na ako, Eryo? Kapag nasabuyan ako ng langis, ito na nga bang kinatatakutan ko eh. Malalaman nilang isa akong aswang. Mga kabaryo, sandali lang. Kumalma muna kayo. At huwag kayong magpadalos-dalos. Makinig muna kayong maigi sa mga sasabihin ko. May kinalaman sa mga impormasyong nasagap ninyo tungkol sa akin at kay Tolome. Panahon na rin siguro para ipalam ko sa inyo ang isang mahalagang lihim. Habang nagsasalita si Ka-Eryo, may mga hindi pa rin nakatiis na magsaboy pa rin ng langis kina Ka-Eryo at Dolores. Nang masabuyan na si Dolores, ay may kung anong hindi nakikitang nilalang na mabilis na yumakap sa kanya. Pamilyar kay Dolores ang amoy nito at alam niya ang nilalang na ito ang pumuprotekta sa kanya. Nabigla naman si Ka-Eryo at nagtaka sa hindi inaasahang pangyayari. Ngunit nang magkatitigan sila ni Dolores at mag-usap ang kanilang mga mata, ay nakuha na niya ang ibig sabihin ng lahat. Kaya naman ay ipinagpatuloy na niya ang sasabihin. Unang-una mga kababaryo ko, 100% dugong albularyo ang taglay ko. Bakit nyo nagagawang pagdudahan ako samantalang kay tagal nyo na akong leader at puro para sa ikatitiwasay ng ating buong baryo ang isinusulong ko? Si Tolome pala, Ka-Eryo. Nasaan si Tolome? Bakit hindi nyo kasama? Malamang na siya ang may dugong aswang kaya takot na siyang pumarito. O kaya baka umanib na yun sa mga aswang. Pinagtaksilan tayo ng Tolomeng yon. Kasalanan mo ito, Ka-Eryo Ipinahamak mo ang baryo natin sa pamamagitan ng pagkupkop sa may dugong aswang. Makinig muna kayo mabuting mga kababaryo ko sa lahat ng aking mga sasabihin. At tapusin muna ninyo ako sa lahat ng paliwanag ko. Wala munang sisingit kung pwede. Saka na kayo gumawa ng anumang pasya kapag naipaliwanag ko na ang lahat. Maliwanag ba? Maliwanag po, Ka-Eryo. Sige po, ituloy nyo lang. Nasa inyo po ang tiwala ko 10 ng aking mga kapamilya, kaanak at mga kaibigan. At nagpatuloy nga si Ka-Eryo. Sinimulan niya ang kanyang mahabang paliwanag sa kanyang mga kababaryo. Alam kong may alam kayo sa kasaysayan ng ating lahi at sa pakikipaglaban natin sa lahi ng mga aswang. Alam ko rin alam niyong nagkaroon na ng mga hating lahi sa pagitan ng mga aswang at nating mga albularyo. Natroba tayo sa ilang malagim na mga kaganapan sa nakalipas dahil sa hating lahi na mas pumanig sa lahing aswang. Naiintindihan ko kung bakit ayaw niyong maulit itong muli. Pero may isang bagay na hindi niyo gaanong alam tungkol sa kahalagahan ng pagkakaroon ng hating lahi na mas lamang ang dugong albularyo kaysa dugong aswang. Ang ganitong lahi ang pag-asa natin para lubusang malipol ang masasamang mga lahi ng aswang. Ang totoo ang ganitong lahi rin ang kinatatakutan ng mga purong masasamang mga aswang. Kaya gagawin nila ang lahat para patayin ang ganitong lahi. Ganito ang sitwasyon natin ngayon kung bakit sinasalakay ng mga baryo ng mga aswang ang baryo natin. Na kanilang narinig ay kung ano-anong espekulasyon ang pinagbubulungan ng mga kababaryo ni Ka-Eryo. Sa kabila nito ay nagpatuloy lang si Ka-Eryo. Hindi lahat ng mga aswang ay masasamang aswang. May ilan sa kanila na mabubuti at ayaw mambiktima ng mga tao at nagsisikap na mabuhay na tulad ng normal na tao. Hindi sila dapat katakutan dahil
hindi naman sila banta sa mga tao. Ang totoo palihim pa nga nilang inililigtas sa mga tao laban sa kanilang masasamang mga kalahi. Kung napansin nyo, sa naganap na pakikipaglaban nyo ng nagdaang gabi, ilan sa kanila ay hindi sumasalakay sa inyo at nagsisikap pa ngang tulungan o iligtas kayo sa ibang mga aswang. Isa sa dahilan kung bakit mas marami kayong napatay kaysa sa kanila. Muling umugong ang bulungan dahil sa kanilang napagtanto. Si Dencio ay isa sa mga tuwang-tuwa dahil talagang napansin niya yon sa kasagsagan ng kanilang pakikipaglaban. Samantala, si Omer naman ay naka-smith at nagdududa pa rin kay Ka-Eryo, na patuloy lang sa pagsasalita. Isang mabuting aswang na babae ang nakilala ko, si Dolores, at kasama ko siya ngayon. Oo, inilihim namin ang aming relasyon hanggang sa magkaanak kami, at ang naging anak namin ay si Tolome. Kung bakit dinala ko si Dolores dito ngayon, ay dahil nabunyag na sa mga kalahi niya ang pinakatatago naming lihim nang may makialam sa cellphone niya at mabasa ang mga lihim niyang mensahe kay Tolome at sa akin. Ngayon siya at si Tolome ay nanganganib ang mga buhay. Pati na rin ako. Gagawin ang lahat ng mga masasamang mga aswang para tuluyang patayin ang aking mag-ina. Ha! Kayo pala ang dahilan kung bakit pati ang buong baryo natin ay nadamay Mga kababaryo, ikulong natin sila. Sila lang palang pakay ng mga aswang Kaya pag sumalakay ulit sila mamayang gabi, ay ibigay na lang natin sila para wala na tayong problema. Pero hindi pa tapos si Ka-Eryo sa mga sinasabi niya. Bakit tayo magpapadalos-dalos? Hayaan muna natin siya matapos. Makinig kayo maigi sa akin. Mabubuti lahat ng intensyon ko para sa ating baryo. Kung bakit minabuti kong magkaanak kay Dolores ay para rin sa ating baryo. Ginusto ko talagang magkaanak ng hatiang lahi at sinuguro kong mas lamang sa kanya ang dugong albularyo kaysa aswang. Alam niyong personal kong tinuturuan si Tolome ng lahat ng bagay tungkol sa pagiging epektibo at mahusay na albularyo. Lahat ng kailangan ay itinuro ko sa kanya. Inihanda ko siya sa loob ng mahabang panahon dahil alam kong isang importanteng papel ang nakaatang sa kanya para sa ating baryo. Katulong ko rin si Dolores sa paghahanda kay Tolome. Itinuro rin ni Dolores sa kanya ang lahat ng tungkol sa mga kahinaan ng mga aswang, sampunan kung paano mas pasusulungin ang kanilang mga kakayahan para sa mabuting layunin. Narinig mo yun, Amer? Malaki ang papel ni Tolome para sa baryo natin. Sabi ko naman sa inyo hindi basta-basta ang bawat plano ni Ka-Eryo. Hindi mo siya dapat pinagdududahan. Pati tuloy ang buong baryo binigyan mo ng hindi kinakailangang pagdududa Hinawaan mo sila. Mas maniniwala ka sa sinabi ng nahuli nating aswang? Bakit mo ako sinisisi? Ang sa akin lang naman naniniguro. Masama bang manigurado para sa kaligtasan ng baryo natin? Saka, bakit ba wala ang Tolomeng yan? Bakit hindi siya nagpapakita? Maghintay ka lang. May maganda siyang plano para pabagsakin ang mga aswang. Nandyan lang siya sa paligid na hindi mo nalalaman. Hindi mo alam kung ano ang mga kapangyarihan niya at kung ano-ano pa ang mga kaya niyang gawin. Kaya kung ako sa iyo tigilan mo na nga yung pagdududa mo. Dahil papahapon na at kailangan na nilang paggandaan ang muling pagsalakay ng mga aswang sa susunod na gabi, ay ipinasya na ni Ka-Eryo na tapusin ang kanyang mahabang pagpapaliwanag sa kanyang mga kababaryo. Maayos naman niyang naipaliwanag ang lahat at nakumbinsi naman niya ang karamihan sa kanyang mga kababaryo tungkol sa plano nila ni Tolome para lipulin ang baryo ng masasamang mga aswang at itira lamang ang ilang mabubuting mga aswang na tulad ni Dolores. Samantala, nang magsipaghanda na ang mga tagalinakasan para sa nalalapit na muling pakikipagsagupaan laban sa mga aswang, ay napansin ni Omer na nawawala ang nakakulong na nahuli nilang aswang. Sinita niya si Dencio na siyang mahigpit na tagabantay nito. Mang Dencio, anong ginawa niyo? Bakit nawawala yung nahuli nating aswang sa kulungan? Nako,
Malalagot ka ngayon kay Ka-Eryo niyan. Ipapalam ko to sa kanya. Eh, yun lang ba? Huwag ka mag-alala. Iniram lang siya ni Tolome sa akin. Gagamitin lang daw niya laban sa masasamang mga aswang. Bahala ka na kung isusumbong mo pa ako kay Ka-Eryo o hindi. Basta siguraduhin mo lang na ako ang talagang mapapasama at hindi ikaw, ha? Sigurisa ka naman, hindi ba? Bakit nangyabang mo na ngayon, ha? Siguro isa ka ring may dahing aswang. Tama ako, hindi ba? Umarangkada na naman ang mapagduda mong utak. Kung aswang ako, edi sana nung pa kita nilapa. Isipin mo nga yun. Samantala, si Tolome naman gamit ang hiniram na katawan ng nahuli nilang aswang at sa tulong ng mga aswang na katulad ng ina niyang si Dolores na isang mabuting aswang, ay pumaroon siya sa Baryo Katungkab para sa lihim niyang misyon. Ampuntiryahin ang lider ng mga aswang. Ayon sa dating sinabi ng kanyang ina, kapag napatay ang lider nilang aswang, ay magiging mahina ang mga aswang at madali lang matatalo maski ng normal na tao. O kaya naman ay kusa silang magsisipagbagsakan na wala ng malay. Kaya na magpunta si Tolome sa baryo ng mga aswang para harapin ang kanilang leader. Nagpanggap siya bilang si Mamerto, yung nahuli nilang aswang. Maging ang boses ni Mamerto ay ginaya niya. Oh, Mamerto, anong nangyari sa'yo? Mahal na pinuno, nakatakas ako mula sa mga kamay ng mga albularyong nakahuli sa akin nang sumalakay tayo sa Baryo Linakasan. Pakinggan niyo ang mahalagang nalaman ko tungkol sa sitwasyon ng baryo ngayon. Lusubin natin sila ng mas maaga. Pagkagat na pagkagat ng dilim. Karamihan sa kanila ay sugatan pa at mahihina sila dahil hindi pa sila gaanong nakakabawi ng tulog. Naroon na sina Ka-Eryo, Dolores at Tolome. Makakatulong natin sa paghuli sa kanila ang isang lalaking nagngangalang Omer at mga kasama niyang malaki ang pagdududa kay Ka-Eryo at Tolome. Kapag nakakita sila ng pagkakataon ay tutulong sila sa ikahuhuli ng mag-ama at ni Dolores. Mabuting balita. Gagamitin natin ang isa sa mga langis ko. Pero, teka, paano naman ako magtitiwala sa sinasabi mo, bata? Bigyan mo ko ng magandang rason. Ikulong mo ako, pinuno. Kung nagsasabi ako ng kasinungalingan at mabigo ang plano, patayin mo ako 10 ng aking angkan. Ngunit kung nagsasabi ako ng purong katotohanan, ay saka mo ako palayain at tituring mong isa sa mga tapat mong tagasunod. Yun lamang po, mahal na pinuno. Magandang deal yan, bata. Sige, ang plano mo ang isusulong ko ngayong gabi sa paglusob sa Baryo Linakasan. Total, hindi naman ako sasama sa paglusob mamayang gabi. May nakareserba akong plano laban sa Tolome na yon. Uhulihin ko siya sa sarili kong mga kamay sa paraang hindi niya nalalaman. Nung sumapit nga ang pagkagat ng dilim, ay maagang ang sumalakay ang mga aswang sa Baryo Linakasan. Ikinagulat ito ng mga taga-baryo. Nagpanik ang karamihan sa kanila dahil halos lahat ng mga aswang ay sumama sa paglusob. Kaunti lang ang natira sa Baryo Katungkab, kung saan ay nagpaiwan din ang kanilang pinuno. Nandiyan na ang mga aswang! Magmadali kayo at tumanda sa pag-atake! Mukhang mas marami sila ngayon at mukhang mas mababangin sila! Ilabas ang mga sulo, ang mga sibat, ang mga buntot pagi, ang matutulis sa mga buho at ang inyong mga itak! Pahiran nyo ang inyong katawan ng mga langis pangontra! Dali mga kasama, tulong-tulong tayo! Huwag kayong matakot! Kaya natin to! Sina Ka-Eryo at Dolores na nasa loob ng isang matibay na bahay ay nag-alala nang marinig nila ang sigaw ni Densyo at ng iba pa nilang mga kababaryo sa labas. Eryo, saan ako magtatago? Anyong tao man o anyong aswang, madali lang ako makikilala o maamoy ng mga kalahi kong aswang. Sumama ka sa akin, Dolores. Kumapit ka at huwag kang hihiwalay sa akin. Poprotekta kita anuman ang mangyari. Hawakan mo itong isang buntot pagi. Ihataw mo ito sa mga aswang na magtatangkang lumapit sa atin.
Ingatan mo lang na huwag mahataw ang sarili mo, ha? Lalabas din ba tayo para makipaglaban? Hindi. Dito lang tayo dapat sa loob. Matibay naman itong bahay na ito. Hindi tayo basta-basta mapapasok ng mga aswang. Pero kailangan ako ng mga kababaryo ko, Dolores. Ayokong may masabi sila sa akin kapag hindi nila ako nakitang sumama sa kanila sa makikipaglaban. Isa pa hindi natin alam kung nasaan na si Tolome. Magtiwala ka sa anak natin. Nararamdaman ko kung nasan sila ngayon ang alaga kong Sigbin. May ibang misyon ng anak natin, Eryo. O sige, ganito. May iwan ka rito para ligtas ka. Ako na lang ang lalabas. Kailangan kong manduhan ang ating mga kababayan. Paglabas ko ng pinto kagad mong isara at ipadlak ang pinto, ha? Pumunta ka sa basement para hindi ka nila maamoy. Hindi ba talaga kita mapipigilan, Eryo? O siya, mag-iingat ka. Kilala ka naman ng mga kalahi kong aswang na mabubuti. Tutulungan ka nila sa labas. Tandaan mo ang pinakakahinaan ng mga aswang. Doon mo sila puntiryahin. Ngunit sa labas ay puro masasamang mga aswang lang ang kasalukuyang lumusob sa baryo Linakasan. Bilang lang sa daliri ang mga mabubuting aswang na sumama sa paglusob. Karamihan sa kanila ay naiwan sa baryo Katungkab para tumulong sa plano ni Tolome. Nakita kaagad ni Ka-Eryo sa labas sina Densyo at Omer. Nakipagtulungan siya sa mga ito sa pakikipaglaban sa mga nagliliparang mababangis na mga aswang. Napansin ni Ka-Eryo na talagang mahihina na ang kanyang mga kababaryo. Marami sa kanila ang nangangambang matalo ng mga aswang kung hindi lang pasimpleng tumutulong ang mabubuting mga aswang na ang mga palatandaan ng pagkakakilanlan ay itinuro sa kanya ni Dolores at bandang kaagahan ay itinuro rin niya sa kanyang mga kababaryo. Ka-Eryo, mukhang hindi natin kakayanin ang napakarami mga aswang na ito, ah. Naawa ko sa mga kababaryo natin. Mahihina na talaga sila. Mukhang mapupulbos tayo nito. Nasaan na ho ba si Tolome? Siya ang kailangan natin ngayon. Akala ko ba may nakahanda siyang plano, Mang Densyo? Kagaya ng sinabi mo. Yung pala wala rin may tutulong sa atin ngayon ang Tolomeng yun. Huwag mo siyang alalahanin. May kutob akong baka sa baryo Katungkab siya mismong lumusob. Napansin kong kakaunti lang ang mabubuting mga aswang na narito ngayon para tulungan tayo. Sa balwarte ho mismo ng mga aswang? Nako, delikado po siya ron. Ang pinuno po ng mga aswang ang makakaharap niya ron. Baka kailangan ko siyang puntahan. Ka-Eryo, kailangan ko siyang tulungan. Hindi na kailangan, Densyo. Mas kailangan ka namin dito. Isa ka pa naman sa pinakamalakas at pinakamaliksi sa pakikipaglaban. Oo, kayo ni Omer at na mga kasama niyong kalalakihan. Walang ano-ano, habang nagsasalita pa si Ka-Eryo, ay hindi nila napansin ang mabilis na pagdaluhong sa banda nila ng isang pagkalaki-laking aswang. Dinagit nito si Ka-Eryo. Nataranta naman si Densyo at Omer at sinikap gumawa ng paraan kung paano mababawi si Ka-Eryo. Nakipagtulungan sila sa mabubuting mga aswang na nakapansin din sa nangyari. Samantala, sa baryo Katungkab, sa pinagkulungan ni Tolome na nagpanggap bilang mamerto, ay sinimulan na niya ang kanyang plano. Ang ginawa niya ay lumabas siya sa katawan ni Mamerto at bumalik siya sa pagiging invisible niya. Tulad ng kakayahang ipinahiram sa kanya ng alagang Sigbin ng kanyang ina. Madali siyang nakatakas sa kulungan dahil tumagos siya sa pader. Hinanap niya kaagad ang kinaroroonan ng pinuno. Agad naman niya itong nakita na nakaupo pa rin sa kanyang marangal na tronong may ulo ng isang demonyo. Nagulat pa si Tolome nang mapalingon sa kinaroroonan niya ang pinuno na parang nakikita siya nito. Pasibad pa itong lumapit sa kanya at nasaan yung aswang na ito. Sinakal siya nito sa liig at iniangat sa ere. Nagmukha siyang sobrang gaan lamang sa pagkakabuhat nito sa kanya. Sukat noon din ay bumalik na sa totoo niyang anyo si Tolome. Hindi na siya invisible. Akala mo ba ay hindi ko alam ang pinaplano mo, anak ni Dolores? Akala mo hindi ko alam na kakuntsaba mo ang ilang mga aswang dito? Pwes,
Ikinulong ko na silang lahat. Wala ka ng katulong. At ngayon, tingnan natin kung kaya mo akong paslangin. Kung ganon, maglaban tayo. Hinahamo kita. Hindi ako natatakot sa isang katulad mo. Ganyan nga. Ganyan ang gusto ko. Matapang. Pero alam mo ba na isa akong hating lahi? Yun nga lang hindi katulad mong hating aswang at hating albularyo. Mas malakas ako dahil hating aswang ako at hating espiritista. Hindi ito nabanggit sa iyo ng iyong ina, malamang. Simple lang, dahil ako lang ang nakakaalam. Kaya, isa lang ang masasabi ko sa iyo. Katapusan na ng lahi niyong mga albularyo. Wala ka ng baryong linakasan na babalikan pang muli. Naniniwala ako sa sinasabi mo, mahal na pinuno. Karangalan ko makalaban ng isang sobrang lakas na dahing katulad mo. Isa itong karanasang hinding-hindi ko makakalimutan. Sa sinabi ni Tolome ay kumulo ang dugo ng pinunong aswang. Dahil dito ay ito na ang kusang nagpasimula ng laban. Pwes, simulan na natin ang laban. Makikita mo ang hinahanap mo. Nagulat si Tolome nang biglang naging itim na usok ang pinunong aswang sa kaunti-unting naglaho. Biglang hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Mabuti na lang at naisipan niyang gisingin kaagad ang kanyang dugong aswang. Mabilis na nagbago ang kanyang anyo. Ngayon ay triple na ang kanyang inilaki sa hindi niya malamang dahilan. Kasabay nito ay triple ring gumana ang kanyang mga pandama. Agad niyang naamoy ang kinaroroonan ng pinuno at agad ding naskan ng kanyang tumalas na paningin. Kahit pasibad ang kilos nito sa tangkang pag-atake sa kanya, nasusundan nito ng kanyang mga mata at nasabayan din niya ang galaw nito. Lalo pang binilisan ng pinunong aswang ang mga kilos nito. Ngunit katakataka namang mabilis din itong nasasabayan ni Tolome. Bandang huli, biglang dumami ang katauhan ng pinunong aswang. Kung kaya biglang nalito si Tolome at nagawa siyang pabagsakin ng pinunong aswang. Ngunit agad na nakabawi si Tolome. Agad din niyang nasundan at nagaya ang espesyal na kakayangyo ng pinunong aswang. Dumami rin ang kanyang katawan at sabay-sabay na pinasugod ang pasibad sa natuntun niyang totoong katawan ng kalabang aswang. Hindi niya ito tinantanan at nanggigigil siyang pinagluray-luray ang katawan nito hanggang sa pinong magkapira-piraso. Sinunog ni Tolome ang nagkapira-pirasong katawan ng pinunong aswang hanggang sa maging abo. Sa ganoong paraan ay wala ng tsansang mabuhay muli ang pinunong aswang. Samantala, sa baryo Linakasan, ganun na lang ang gulat ni Nadensyo at Omer nang biglang binitiwan si Kaeryo ng mga dumagit ditong aswang. Sumunod ay biglang nagkabagsakan sa lupa ang mga kalabang aswang. Kabilang na ang mabubuting mga aswang. Nakatinginan sa isa't isa ang tatlo. Anong nangyari sa mga aswang, Kaeryo? Bakit bigla na lang silang nagbagsakan? Ito na po bang resulta ng plano ni Tolome? Ito na nga siguro, Densyo. Siguro'y napatay ni Tolome ang pinuno ng mga aswang sa baryo Katungkab. Tagumpay ang kanyang plano. Nalipol na natin ang mga aswang ng baryo Katungkab. Ligtas na ang ating baryo! Paanong nagawa yun ni Tolome? Mag-isa lang ho niyang tinalo ang pinuno ng mga aswang. Ayan ka na naman, Omer. Pagdududaan mo na naman si Tolome. Tandaan mo, makapangyarihan ang tulad niyang kalahating aswang at kalahating albularyo. Walang imposible sa mga katulad niya. Ay siya, tara na. Kailangan natin sunugin ang lahat ng mga bumagsak na mga aswang at makabigla pa silang muling mabuhay. Ilabas niyo ang mga sulo at mga dayami. Magpadali kayo. Kaeryo, paano ang mga mabubuting aswang? Saka ang asawa po pala ninyong si Dolores. Ay, oo nga pala. Mabutit pinaalala mo, Densyo. Huwag niyong susunogin ang mabubuting mga aswang. Mabubuhay pa ulit ang mga yon. Alam niyo na ang kanilang mga palatandaan. Ibukod niyo sila sa ligtas na lugar.
Agad iniwan ni Ka-Eryo ang dalawa at nagmamadaling pinuntahan ang asawang si Dolores. Nang datnan niya ito sa basement ng bahay na pinagtataguan nito'y nagulat siya nang madatnan niya roon si Tolome na inaasikaso ang katawan ng walang malay nitong ina. Meron na rin nakahilerang iba pang mabubuting mga aswang na galing pa sa baryo Katungkab. Nasa tabi rin ni Tolome ang alagang sigbi ni Dolores. Hindi na malaya ni Ka-Eryo na napakalapad na pala ng kanyang pagkakangiti dahil sa mga nasaksihan. Lumarawan kasi sa isip niya na sa wakas ay mapapanatag na ang kanilang baryo laban sa pagsalakay ng mga aswang. Hindi na rin nila po problemahin kung papaano ulit magkakaroon ng malakas na hating lahi na tulad ni Tolome. Malaya na rin makikipanirahan sa kanila ang mabubuting mga aswang na pagkalipas ng isang araw ay muling mga bubuhay. Wakas,